Hi guys! Magandang malamig makulimlim na umaga po sa amin. Hello everyone! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Beats. Ayan, for today's video, nagsialisan na po sila. Silang estudyante, trabahante. So yung iwan po ngayon dito is kami lang po ni Duday. Si Papa Beats nandoon pa, naghatid kay Sansan. At saka bibili na naman po ng pako dahil nga meron pa po siyang project ngayon na tatapusin. Magagawa po siya ng lalagyan na ng damit nila nila Ronald at Duday sa kwarto. So ngayon naman is mag-umpisa na po tayo sa routine natin na wala naman po tayong labahan sa ngayon dahil nga naglaba po tayo kahapon ng hapon. Yung labahan po natin ngayon na nandyan sa laundry basket is mga hinubad nila. Yan, ibubuhag-hag muna natin yung mga nilabhan kahapon kasi wala naman pong araw. Yan, makulimlim po yung namin. Maliwanag pero makulimlim po siya. Agoy, yung mga dyan. Andyan na naman yung mga kalabaw. Uy, talagang hindi po. Talagang matigas po yung pastol ng kalabaw. Wala tayong magagawa dyan. Talagang ganyan. Kasi dito po yung mabuting pakainan ng kalabaw dahil yung mga damo is tumutubo na. Pasok tayo sa loob para po magligpit. Nagsialisan na po. Si Duday gising na po siya pero nandoon lang po sa kwarto. Wala namang problema talaga si Duday. Kahit iwan-iwanan po ng papa niya, okay lang. Basta meron lang pong dudo. Hindi katulad talaga kay Sia. Si Sia na naman ang topic natin, guys. Na iwan ko na lang kay Sia. Talagang sinasadya na lang siguro. Magang-maga pa tayo na high blood. Kasi ginigising si Sia. Nag-aalboruto. Ang tagal lumabas ng kwarto, nakanda na yung pagkain. Tapos yun, tawag yung papa niya. Talagang inaartihan talaga yung yung papa niya. Nag-aarti, nag-alboroto. Yun, po tayo, nag-voice out. Sabi ko, Siya, huwag kang mag-iinarti dyan ha. Magang-maga tayo na nagigising para maghanda sa pagkain nyo. Tas ganyan ka, nag-iinarte. Dahil, maga pong ginising, yung papa nila tsaka Ronald, maaga na din pong ginising kasi naka-ano na po sila ngayon, naka-biometric bago naka-biometric na po sila sa kanilang opisina pag pasok kasi kailangan talaga alas 8 or before mag alas 8 nandun na sila, naka-biometric na dahil yun, naghatid pa naman si Christian sa mga bata. So, bali, nakakaalis na po sila dito mga 7, mga, halimbawa, alas 8. So, nakakarating po sila dun sa trabaho nila is alas 8:15. Dapat alas 8 nandun pa sila. Parang binigyan na po sila ng signal na ganun. Wag na pong malilit. Kaya, inanuhan po sila ng biometric ngayon. So, ngayon, alas 7:30, nakalis na po sila. Natid yung mga bata alas 7. Kasi, natatamad naman talaga yung mga bata. Kasi sabi ko nga, yung alas 6 sa amin dito, medyo madilim pa. Talagang parang sa mga ganong edad, parang natatamad talagang gumising. Pero si Sia, hindi naman po siya mahirap gisingin. Isang lang, gisingan or isang kalabit, nagigising. Ang lang talaga, inaartehan yung papa niya. Mabuti na yung kung ako lang yung nag-aasikaso, wala po kaming hassle. Yun,
kung kasabay po yung papa niya, inaartihan talaga yung papa niya na hindi naman yung papa nag-aasikaso sa kanila, ako naman. Yun, sabi ko, siya wag kang mag-inarti dyan na kung tutuusin ngayong oras, kanyang mga alas 6, ngayong oras wala na po ako. Nandun na ako sa kuan, sa Compostela dahil pinapapunta po ako ni Tito Jingyo na magpunta ng Compostela. Hindi ko po inano si Jing. Hindi ko napagbigyan dahil mas pinili ko kayo. Kasi pag ako ang umalis, kayong lahat absent. Gano, yun po yung sinabi ko sa. Narinig yun ng papa niya, narinig yun ng mama. Yung ginawa ng mama, pinatay yung cellphone. Sabi ni Walin, sige, pakainin mo muna yan. Nag-iinarte. Tapos yun, pagtapos maligo, bumalik na naman aura ni Sia. Sabi ko, ba't ganyan ka? Magang-maga pina-high blood mo ako. Tawang-tawang siya. Sabi niya kasi paggising ko dapat magising. So anong ibig mong sabi paggising dapat magising? Kung ginigising ka dahil estudyante ka, tapos yung paggising sa'yo papakainin. Tapos palagi naman natin ginagawa yan. Parang nangaano lang ba si Sia. Nag-aano talaga siya sa papa niya. Ako ay high blood kasi ako po yung magang-maga pang nagigising, tapos ako yung nag-aasikaso. Tapos nag-iinarte kay papa niya na hindi naman yung papa yung nag-aasikaso sa kanya. So ngayon, umalis na sila. Trinay kong i-chat si Jing kung anong oras aalis. Kasi papunta sana kami ng syudad. Pinapasama niya po kami kasi meron po kaming importanteng lakad na pag-usapan namin noon. So ngayon, na timing naman may klase. Tapos, yun sabi ko, walang maiiwan dito. Jing, walang maiiwan dito. Tas may klase. Alam mo naman yung papa mo, pag nawawala ako, problema din. Panay ang tawag. Hindi ako nakakapokus. Kung ano po, pag lumalakad ako dito sa bahay, hindi pa ako nakakapokus pagsama kay Jing. Kasi yung iniisip ko si Papa Bits, kasi panay yung tawag, panay yung chat na parang hindi na ba ako uuwi, ganun. Tingko alam mo naman yung papa mo pag umalis ako, tas siya lang po dito naiiwan. Para po siyang, aywan ko na lang, hindi ko ma-explain. Okay lang naman po, umalis ako kasi nandun na, tas nandito si Duday, pwede naman si Duday isama. Ang kaso lang si Papa Bits talaga pag naiiwan dito, iwan ko parang mainit ang ulo. Kung isasama naman siya, maraming reklamo. Kaya hindi siya yung panay isama ni Jing, kung saan yung lakad ni Jing na importante, na talaga ako po yung tinatawag ni Jing. Katulad nung magpapa-restore ng motor, hindi pa natuloy-tuloy kasi yun, nabibisi pa siya. Tapos kasi mayroon siyang appointment na hinaharap. Ganon din po ako. So yun, sabi ko kay Jing niya, di lang muna ako makakasama dahil walang maiiwan dito sa bahay. Meron naman pong maiiwan si Papa Bits, pero yun nga, problema si Papa Bits dahil mag-aalboroto yun pag wala ako. Hanggang sa maghapon yan na hindi pa ko dadating, chat ng chat, tawag ng tawag, pag hindi nasasagot, maraming sinasalita na hindi kaya-aya. Parang umaano din po yung ulo ko. Yung ko na lang. Yun, sabi ko kanina kay Sia, huwag kang mag-iinarte kasi pagtutusin, wala na ako ngayong oras. Malayo na ako. Pero pinili ko kayo. Pinapapunta ko ng Tito Ginyo kasi may importante kaming lalakarin. Mas pinili ko kayo. Tapos ngayon ganyan ka, mag-aalboroto, mag-iinarte. Palagi na lang yung bungad mo ng ng umaga, araw. Kaartihan mo. Anong napapala sa kaartihan mo? Yun. Pagka maya-maya bumalik yung aura, tawa na ng tawa. O para kang timang dyan. Pinagsasalitan ko talaga yan kahit nandyan yung papa niya. Inarte kayo ng papa nyo, hindi naman yung papa nyo nag-aasikaso sa inyo.
Tutusin, pag ako ang umalis, wala kayo, lahat kayo absent. Magang-maga guys, hina-high blood ako. Kaya ayan, ngayon, kami na lang po dito. Focus na po tayo sa ano natin, sa routine. Balik na naman tayo sa routine, mag-uumpisa sa routine na palagi na lang ganyang mga routine pabalik-balik. Linis ng bahay, ligpit, ganun, pag nakakaalis na po sila. So ngayon naman si Papa Beats bibili ng pako, yun nga dahil meron po siyang gagawin na project naman. Na tatawa pa ko sa ano niya. Sa kanyang ginawang pinaka hardware. Meron pang dancing light. Disco light pala, disco light. Wala naman tayong hugasin din kasi kada kain, kung sinong naunang kumain, natatapos kumain, hinugasan ko. Tapos nakaligpit na po yan. Wala tayong ganong linisin dahil kanina pagkagising yung inuna ko magwalis ng sahig. Tapos yun, i-check natin yung kada kwarto kung nakaligpit na. Si Duday nakasilpon na. Tapos cellphone with Dodo. Smile. Diyan lang yan sa kwarto. Kung si Sia yan na iniiwanan, hay nako. Ngawak agad, ngawa. Naligpit naman po yung nila, kwarto. Binuksan yung bintana. Pero hindi tinayo yung foam. Ako lagi yung nagtatayo ng foam para hindi po apak-apakan ng mga bata pag araw. Okay naman. So parang hayahay yung natin ngayon, yung umaga natin. Hintayin na lang po natin si Papa Beats na dumating na makatulong po tayo sa kanya. Wala naman po akong bibilhin ngayon dahil kahapon is nakapamili na po tayo. Nagpabili na po ako ng soft drink kay Ronald nang dumating kahapon kasi hindi po kaya ni Papa Beats yung magbuhat ng isang kiss ng litro na coke. Si Ronald yung natin, yung inuutosan. Yun nga, meron po akong nabasa, merong nabasang comment na sabi, pag asawa yung namimili, hindi natin maasahan. Totoo po yan. Sasabi natin na si Papa Beats inutusan nating mamili. Nakalista na po yan, nakalista. Nung isang araw, pinabili ko siya. Nakalista yun. Tapos, natatawa po ako sa kanya kasi nahiya po siyang magbalik ng sukli. Pero okay lang yun. Para pang na lang niya yan, pambili ng kape kasi bumibili yan ng kape sa akin, pang bili ng biskwit. Ang nakakaano lang po guys, nakalista na po lahat ha. Pag uwi dito, kulang yung pinamili niya. Yung katul, 2 box yun. Siguro yung box ng katul ngayon tag 20, ganun. 2 box di 40. Na po ako nagdi-display. Sabi ko sa kanya, itlag yung tawag ko sa kanya. Plug, asan na yung katul? Sabi niya, ha? Wala dyan. Kung wala, kung nandito, yun, hindi ako magtatanong. Baka daw hindi napasok. Pero natingnan niya na nandun ko may katul. Balik siya dun sa tindahan. Yun, hindi na inano ng tendera. Kasi, sabi ng tendera, naipasok ko na daw kuno yung isang katul. 2 yun. Tapos yung listahan may check. 2 box. Tapos sabi ng tindera, 1 katul. Sabi ni Papa Beats, anong 1, 2 yun? Basta ko pinasok ko na. Di wala. Hindi ko na, pinabayaan ko na lang po yan, pinabayaan. Tapos hindi ko yan, pagsalitaan naman natin si Papa Beats, parang galit siya. Siya pa yung galit ba? Tapos pagka maya-maya, meron naman pa akong pinabili sa kanya.
Pagbalik din niya, kulang pa rin. Pero sa listahan, sabi ko, Papa Bits, bago ka umalis sa tindahan, i-check mo na yung bibilin mo. Hindi yung aalis ka na lang aalis. Dapat, tinitingnan mo yung lista kung merong check. Kung wala naman doon, na iniikisan naman, puro may check. Hindi yata yun, yung kindi. So, walang ano. Meron naman. Palagi lang siyang nakita ko yun inilagay. Wala naman. Sabi ko naman sa kanya, Papa Bits, ano ka ba? Hindi na nga ako sumasama sa'yo kasi para yung tindahan kasi pag umalis talaga ako or kami, sinasara yung tindahan. Kung may bibili, kasi minsan sinasabi, nakakasalubong ko yung customer namin. Sarado naman pala kayo, kaya dito na ko bumili. Kasi okay lang kasi nabili po ako. Ganun ba? Binibigyan na nga siya ng listahan. Pinapadalhan po ng sobra po na pera para hindi po siya mag-short kasi minsan nagreklamo, nag-short ng 15 Gs. Nagagalit po siya dahil hindi sakto-sakto daw yung ano. Kasi naman yung mga bilihin araw-araw po umi-increase. Hindi ko naman alam. Siyempre yung binabasyan ko yung presyo yung una kong pinamili. Yun po yung inaano ko, sinusunod. Halimbawa, yung isang item nag-increase ng 2, hindi ko naman po alam. So, short. Gagalit siya, hindi nga, napapadala ka yung pera ko lang, ganun. Pero binabayaran ko siya sa short. Yun talaga, hindi talaga maasahan si Papa Bits sa pamimili. Kahit may listahan ka, sakto yung pera mo kasi ewan ko sa kanya. Basta yung iniisip lang niya, bibili siya. Kung anong utos, ibibigay lang yung listahan, ganun. Hindi niya i-chini-check. Ay, nako. Kahit yung Coke soft drink, sabihin ko, assorted. Ewan ko kung ano yung iniisip ni Papa Bits sa assorted. Yung assorted nga, kasi 12 naman yung isang case ng soft drink. Apat sana. 4 na Sprite, 4 na Royal, 4 na Coke. Dadating, puro Sprite, tapos minsan puro Royal, minsan puro Coke. Sabi ko, assorted. Sabi niya, iwan kay yan daw yung inilagay. Nagsabi ka na sorted. Hindi yun lang. Ay nako. Kaya masasabi natin talaga na hindi maasahan yung asawa, hindi maasahan sa pamimili. Pero hindi naman lahat na ganun. May asawa na lalaki na mas pa siya sa needs ng mga needs ng bahay, na kung ano ba siya po yung nagmo-monitor. Parang natatalo pa yung asawa na babae. Hindi lahat ng lalaki or asawa na ganun hindi maasahan. Yung Papa Bits lang talaga kasi parang ako lang talaga yung may ideya, may iniisip na ganito, ganun. Papa Bits natin, naiwang ko lang. Yung ginawa ko ngayon guys, ayan, naghanap tayo ng labahin. Pinalitan ko na po yung mga kortina namin. Hindi naman po lahat na palitan ko dahil wala pa po akong ipang papalit. Yung dito lang muna sa harap, yung sa kwarto hindi ko pa napalitan. Maghahanap pa po ako ng mga kortina kung may kortina pa kasi yung dati lang po yan na kortina. Yan, ibinalik ko na po sa dati. At dito naman is isa lang kortina yung nilagay natin dahil pagkakamaya-maya nakasabit dyan dahil nga ginagawang salamin yung sliding door. Yan si Papa Bits, nag-uumpisa na po siya. Naantok ka naman. Nag-uumpisa na po siyang maggawa ng lalagyan ng damit. Tapos yung dito, wala pa din po akong pangpalit. So, hayaan ko lang muna siya.
Baka mga isang araw makabili po tayo ng tela. Tatahiin lang po natin. Mura lang naman po yung tela na ganyan, manipis. Tag 25 po yung metros. So, hindi ko lang muna sila tatanggalin. Maano na naman po yung bahay natin. Aliwalas, guys. At yung banigayan, inano ko, nilabhan kasi nandun sa gilid, inihian ng pusa. Kaya pala inihian pala ng pusa. Kaya yan, birinasan ko, dyan ko lang muna nilagay, pinatulo. Dahil madali lang naman po yan matuyo. Ang akala nyo guys, wala tayong gagawin ngayon. Meron pa pala. Yan po, meron na po tayong labahin. Pero ibababad ko lang po ito. Hindi natin iwa-washing dahil masisira po yung print niya. Yung tila niya. Dahil maninipis. Maninipis po na tila. Yan, manipis lang. Hindi kailangan i-washing. See-through. Bababad lang muna natin. Gumanda din yung panahon. Ayan. Uminit na po. Si Papa Bits busy pa. Kinakabit na po ni Papa Bits yung cabinet. Hindi po siya cabinet. Ayan po guys. Lalagyan na ng damit ni Ronald. Kulang na lang po ng pintura. Si Ronald na lang yung bahala dyan. Yan po yung mga damit ni Ronald. Malinis naman. Pero kailangan pong lagyan ng sapin. Maghanap tayo ng isasapin natin dito yung damit na hindi naman po nagagamit. Natapos na naman yung project ni Papa Bits ngayon. Saktong-sakto lang yung oras is 10:30. Maya-maya pupunta na naman tayo sa eskwelahan. Today nyo, ayan, nagtitiktok lang po siya. Walang problema kay Duday. Ba't ang galing-galing ni Duday? Nakahanap na po tayo ng isasapin natin. Ayan yung Merry Christmas po. Yan po yung lalagay natin dito para hindi po magka-dumi yung damit. Para masiayos na po yung damit ni Ronald. Mas matagal-tagal po ito kaysa sa plastic. Yung mga damitan ko nga na box, mga sira na po yan, sira na yung mga takip dahil inuupuan ng mga bata. Kahit anong saway natin na wag upuan, nakakalimutan din yun, nadidisgrasya. Mga sira na po yung takip. Yan guys. Parang lumalampas pa. Parang lumalampas. Yan, saktong-sakto na. Problema nito guys, lalagay lang natin. Bahala na si Ronald mag-segregate.
Siya na po yung mag-segregate ng damit niya. Ang importante, may lalagyan na po. Yan. Swak na swak. Mas mga jacket-jacket. Mga bag po niya. Mga sling. Bahala na po siya. Bahala. Lagay lang po natin dyan sa taas. Siya na po yung mag-ayos. Mamaya. Yan. Sakto lang. So, wala nang nakapatong dito sa damitan ni Papa Bits. Kasi yan, sira na. Nasira na sa kapapatong. Tapos hindi makakuha-kuha si Papa Bits dahil mabigat. Dilibre na. Tapos yung jacket niya, dito natin din towel. Yan, di okay na guys. Malinis na tingnan. Pintura na lang po yung kulang. Tapos dito, pagbukas, hindi makikita. Diretso lang dito. Ayan, alis muna kami na naman. Kasi alas 11 na. Maghahapid ng pagkain ni si Chrislyn at saka susundo. Yun yung dalawa. Excited si Duday kasi sabi niya bibili daw kuno kami ng ice cream. Tara na naman. Tara na naman po tayo. Let's go guys. Excited sumama si Duday dahil may ice cream. Oh, pag hindi da lagay oh. Dali. Oo, sige. Makain yan si Duday mag-isa. Marunong yan kumain. Wow! Ito pala yung pinagkakaabalahan ni Papa Bits. Gumawa na naman po siya ng stand cellphone. At kumain ka na Papa Bits kasi baka yan kainin ni Sanya. Kaninong mga kape ito? Ito kanino kay Christian? Ronald. Binili ba niya yan kanina? Kasi pag umaga hindi ko nababantayan yung yung tindahan ko. Kuha lang ng kuha sila habang tayo is nabibisi sa pag-asikaso ng dalawa. Check natin yung labahan natin sa likod. Nung isang araw pa to. Mga 2 araw na po yan dito sa likod. Siguro mga tuyo na to. Yan. Mga tuyo na yan. Tuyo na siguro. Tuyo na. Yan. Tingnan nyo si Shaira. Kung saan ako nandoon siya. I-ano lang muna natin sa init. Ilagay muna sa init. Para mas bumango-bango pa. Hindi naman lang po tayo makaano guys. Hindi naman lang po tayo atigil sa isang tabi. Talagang meron po tayong dapat gawin. Yung mga aso, tingnan nyo yung mga aso, nandyan pala. Ang pumatay po sa aso, ayan. Yan po. Yan, itim. Tapos, yung brown. Yung inaano nila yan. Yun po yung
Nilalandian nila yung balang yan. Yung brown yung pinakasiga. Ayaw niyang palapitin yan. Sunod sila ng sunod. Yung itim at saka brown yung pumatay sa isang aso. Kahapon meron na naman silang bibiktimahin. Mabuti na lang nakita siguro ng may-ari ng aso. Inano sila. Sinaway. May daladalang pamalo. Dito pala sila naglulungga. Ay, mga aso talaga. Pag gabi maingay talaga yan. Nakakaistorbo sa pagtulog. Ito naman tag nagkaunan. Hey! Ito na gimbanganan emo sura. Ito na kansanya. Tingnan nyo guys. Ayun. Malayo na si Sanya. Wala nang ulam si Papa Bits. Wala nang ulam si Papa Bits. Naunahan na siya ni Sanya. Lagot yun kay Papa Bits. Mamaya. Kasi malingat ka lang. Malingat ka lang guys kay Sanya. Hindi sasantuin. Talagang tatangayin yan. Napasigaw tuloy tayo. Hindi naman natin yan mahabol si Sanya mapasok kasi sinaraduhan na yung bakod dyan sa likod. Ayan, nagtinapay na lang nagtinapay na lang si Papa Bits. Alay, nagawa na siya ng ulam. Kabibigay ko lang yun. Hindi na natin maagaw yun dahil nga hindi na tayo dyan makapasok sa likod dahil isinirado. Yan, ang sarap ng kainan ni Sanya, ang sarap. Yan po siya, masarap na po yung kain, naka-chicken siya, naka-chicken. Mamaya, lagot ka. Lagot ka mamaya. Hindi naman tayo dyan makadaan. Kasi ayan, linagyan na ng barbwire. Yung lusutan natin. Ang problema, hindi na tayo makakapaglinis doon sa likod sa mga kumakatay na damo. Doon sa banda ng bintana namin. Lalong-lalo na doon sa tapat ng bintana sa kwarto ni Jing. Nagtinapay na lang si Papa Bits at saka tubig. Guys, ito, dinali yung ulam natin. Kukuha sana ako ng kanin. Narinig ko na lang si Mrs. ko na yung ulam ko, tinangay na ni Sanya. Wala tayong magawa. Ginugutom din kagaya ko rin. Tingnan nyo, nandito sila sa harapan. Tapos yun, kung saan magpunta yung babae, yung girl na dog, talagang nakabuntot si Brown. Hindi niya talaga pinapalapit yung iba. Tapos pag oras ng pagtulog namin, dito sila nag-iingay. Dito. Kasi minsan dyan po nahihiga yung aso. Yung girl na aso, dyan po nahihiga. Nandyan po ako natutulog. Kahol ng kahol. Tapos ayun, mayroon pang itim. Mukhang aswang. Tingnan nyo. Shera, pasok. Yun, tingnan nyo kay parang naninindig yung balaybo yung isa. Parang aswang nga. Naninindig. Parang sigbin na, hindi askal, parang sigbin. Yung kambing tumungtong po dyan sa sa nuno sa punso. Yan. Mag-aaway na sila. Yung brown yung yung matigas yan. Aso yan nila madam, si Regan.
Ayaw palapitan. Gusto lang siya lang po yung makalapit. Wawa naman si Papa Beach. Nagtinapay na lang. Basta yung magawa. Nawala yung chicken. Nawala tayo ng isa niya. Sana hindi ko muna ibinigay. Pero kasi kay kukuha siya ng kanin. I-timing naman, nandun ako sa likod. Pagtingin ko, lumusot na dun si Sanya. Tangay-tangay na yung manok. Tagbenching ko pa naman yung isa nun. Yay na si Papa Bet sa ano niya, sa cellphone stand niya. Ayan, nagawan din ng ideya ni Papa Bits. Yung lalagyan ng sapatos ni Sansan. Ayan, wag lang po tayong lakihan ng boses guys. Dahil yan po yung dalawa. Nakatulog din. Ayan. Diyan palagi yung pwesto nila. Palagi silang magkatabi. At nakatulog din. Kulang pa po ng pako. Isa lang po yung naipako ni Papa Bits. Dahil napipiko. Matigas kasi yung simento. Kailangan ng concrete nails. So, nakahanap pa si Papa Bits. Tapos ako naman po guys. Tapos na po ako manupi ng mga nilabhan ko. Naubos ko lahat tupiin. Kasi ayan medyo nagkulib-lib po yung panahon. Yung isang terno ko lang yung naiwan dahil medyo basa pa. Tapos yung mga uniform ng mga trabahante is nandyan. So wala na talaga akong ang mga nakahanger dito sa likod. Puro na dito. Para hindi po ako dito magsikip. Hindi magsikip yung yung office natin. Naghanap si Papa Bits. Ano? Maray? Hindi pa po nakahanap si Papa Bits ng concrete nails. Palit na pag sundo mo kan Kreslin niya na. Concrete. Kasi susunduin lang namin si Kreslin dahil naawa po kami. Medyo malayo po yung nilalakaran niya. Nagreklamo na dahil nakakapagod daw. Sabi niya. Yun. Papabilhin na lang po natin si Papa Bits para po matapos na yung project niya ngayon. Naabutan na po tayo ng dilim guys. Ayan, katatapos ko lang po mag-display ng paninda ko. Ayan. Hindi pa tayo tapos sa routine natin. Nabutan na po tayo ng mga trabahador. Hindi pa tayo nakagsaing. So, ngayon nagsaing na po tayo. Tapos, inutusan natin si Ronald bumili muna ng ulam. Sakto lang po yan. Siya yung magluluto. Nabutan na po tayo ng dilim guys. Hindi pa tayo tapos. So, ayan, mag-ano po tayo susunog ng mga basura. Dahil puno na naman po yung sako natin dito. Aray. Nakarami po kami balik-balik ng katmon. Di po kami makalis-alis kasi tulog pa yung dalawa. Hinintay namin na dumating si Kreslin at saka timing naman po dumating din si Sansan. So bali nagkaroon po tayo dito na ng bantay. Yan, magsunog muna tayo ng basura dito sa likod. Madilim na. Nagsisimula na pong mag-apoy guys. Kulang yan, walang dahon ng niyog dahil basa. Puro lang mga plastic. Silupin. Ngayon ko na sinunog dahil para yung mga lamok magsialisan.
Yan, ngayon lang po tayo nakaupo ng tuwid ng maayos guys. Mula pa kaninang umaga nang magising tayo. Hindi pa tayo gaanong nakapag-relax. Talagang dire-diretso yung routine natin. Para tayong yung sahod natin is malaki. Na kinakailangan hindi tumigil sa trabaho. Nagsisimula na namang manakit yung likod natin. Puti na lang umapoy. At kailangan bantayan kasi yung mga aso mataki, kinakalat. Puro yan mga mga balat ng mga chichirya. Balat ng kapi. Yung mga plastic bottle namin po dito is bininta na kasi meron pong pumasok dito na namimili ng plastic bottle. Namimili ng plastic bottle at saka yung botelya ng kulapok. Diri na maduyan, diri naging sap iton duyan kay makuan malapok. Tama na yan kay gabi na. Huwag nang magduyan. Siyayra talaga Madak. Nandiyan sa likod. Madak. Nakikisiksik din. Madak. Nasing daw yung teacher kung gabi daw kay may higante. Oy, meron ka palang memorizein kasi meron po siyang maliit lang na ipinamemorize dahil sa Friday nila po career dress up day. Tas meron pong SAS. Meron po silang SAS tapos yung nakalagay po yung career na gusto nila paglaki. Yung napili ni Sia yung nurse. Yung mama niya yung nurse. Pero sabi niya magti-teacher daw siya. Ano lang naman po nila yan sa araw ng career dress day. Up day. Career dress up day. Noon biglaan lang kasi. Kahapon lang po Kaya yun. Kailangan mayroon silang kahit 2 linya lang daw na sasabihin sa career nila. Ang ingay ni Juday. Bagong gising pa lang yan si Juday. Bagong gising. Meron rin isa na Nahiya po siya kanina, nahulog po yung ice cream niya. May dagya po sa na nurse, Madak. Kasi bumili po kami ng ice cream. 2 kagat pa lang nahulog. Aga! Kulit ni Juday. Yan. Ano, may higante nga. Mabuting magsunog ngayong gabi, walang hangin dahil yung usok niya is diro-diretso. Agoy. Diro-diretso pataas. Puno na naman yung tindahan natin, guys. Yan. Masilaw na naman sa mata. Tsaka huibis na bukas, Biyernes, Sabado, may mamamayad na naman sa Sabado dahil sahuran. Pero alam kong partial lang. Pero ang importante po is nakakabili po tayo ng paninda natin. So ayan po guys, bye-bye muna. Thank you for watching. Hintayin ko na lang po na makaluto si Ronald ng ulam. Pero inyo guys, yung 500 ko pinabili ko ng ulam si Ronald. 45 ko na lang po yung yung natira. Isang ulaman lang po yan guys dahil requesta na ni Papa Bits adobong baboy. Sabi ko naman magsabaw na lang po tayo sinigang. Yun, maraming binili si Ronald na gulay repolyo, saka merong gabi. So masarap ngayon yung ulam namin guys, ngayong gabi. Hihigop tayo, magpapapawis na lang po tayo, babawi na lang po tayo sa 500 natin. So ayan po
guys. Bye-bye muna. Thank you for watching. Pagod na po ako. Magpapahinga muna bago maglinis ng katawan.